Magandang araw mga kaparmer, sa lahat ng mga tagapagsubaybay at sa bago pa sa ating channel. Update tayo sa ating pipino na pangsiyam na harvest pa lang. Kaso wrong timing. Lumaki yung pipino natin, mahal ang presyo, pero nung mag harvest na biglang nagmura, bumagsak. Siguro ngayon baka 20 or 15 na lang yung presyo. Umpisa 30, mula 50, pero nung nag-harvest na tayo 30 na lang. So far maganda pa naman yung bunga, pero nag-aabono pa rin tayo. Tapos ngayon pang siyam na harvest, okay naman sana yung bunga, pero hindi lang gaano karami gaya ng mga dati nating tanim mga kaparmer na pipino. Marami talaga yung bunga nun, hindi bababa sa 250 per harvest yun. Ubuti naman yung punggos, yung ganito hindi na nagtutuloy-tuloy, napigilan natin. Kahit yung ginamit natin is difenoconazole lang yun, napigilan naman. Tapos yung abono natin ganun pa rin, steady ko sa winner at saka nitrabor. Tapos yung foliar natin tuloy pa rin. Yung iSmart Boom Flower, tapos yung isa pa Biotonic. Kailangan na rin to linisan ng yung plat, kasi tumubo na yung damo. Basta may ulan tutubo talaga. Pero doon muna tayo sa saging, bigyan muna natin ng oras yung saging. Tapos naghahanda tayo ng iba pang pagtataniman ng gulay. Ganito, magandang bunga talaga yun. Din pagkatapos nito mga kaparmer, kasi di naman ito magtagal yung pipino, kahit aabot lang tayo ng 25 to 30 na harvest, palitan na natin ng iba. Ready na tayo ng seedling, nag-order na tayo ng seedling para pagtaniman natin to ng talong. Balik tayo sa talong Calixto mga kaparmer. Kahit nasa mga 800 to 900 na puno lang to, kasi itong tinaniman lang ng pipino yung anuhan natin, yung ating taniman ng talong, kasi wala pa tayong sapat na area dahil saging yan dyan sa tapat, yung dati nating talungan din, at saka yung pipinuhan at ampalaya natin doon sa ibaba noon na taniman ko na ng saging. Pero yung ibang portion nito, pag once na kakalat na yung Panama disease ng saging, tatanggalin na natin yun at ibalik na natin sa gulay. Pero habang okay pa, makukontrol or mapipigilan pa natin yung paglaganap ng Panama disease. Saging muna, kasi mas nakakalamang tayo doon sa saging dahil alaga na lang ng alaga, di na tayo magtanim ng tanim ulit-ulit. Pero sa kitaan, malaki naman yung kita ng saging, pero mas malaki talaga kikitain mo sa gulay kung area, ang lawak ng area ang pag babasihan. Pero mas kampante ka kasi sa saging, hindi ka ang problema mo lang sa saging, pag madaanan kayo ng hangin tapos sakit yung Panama, sabayan din minsan babagsak ang presyo. Gaya ngayon, mura lang yung saging, hanggang 30 lang yung presyo, 28, 30, 32, 33, ganun lang yung presyohan ngayon. Yun talaga isa sa problema. Pero kung papatong ng 50, panalo ka sa saging mga kaparmer. Kaso lang, dahil sa daming vlog pagpopromote na magtanim, mali kasi yung ganun sa sistema ng pagsasaka, dahil mag oversupply, dapat balanse. Huwag nating i-promote yung magtatanim ang lahat, sino pang bibili ng produkto natin. Dapat kasi
kung itong Mindanao, ito yung source talaga na nagsusupply ng saging talaga, dapat malilimit lang talaga dito. Kaso ngayon marami nang nagtatanim sa Visayas banda, babagsak talaga. Yung iba kasi pinopromote nila yung ibang farmer na magtatanim, lahat na lang tayo magtatanim ng saging. Hindi naman yun makukonsider natin na basic needs yung yung saging, kasi pang optional naman talaga yun sa mesa eh. Ang basic needs talaga gaya nitong gulay, yun talaga. At saka hindi naman yung iba kasi nito, yung gulay nagro-rotation naman, dapat naman talaga mag-crop rotation. So hindi ganong, kung susubra man panandalian lang, tapos magkukulang na naman or makatamtaman lang yung supply, magiging stable din yung presyo. Pero kung ang saging na talaga ang magsusubra, wala, talo tayo dyan, kasi prutas yun eh. Hindi naman yun basic talaga, hindi naman yun ang pangunahing kailangan. Optional naman yun sa na mailagay mo sa mesa yung prutas. Okay, yun lang muna update natin mga kaparmer sa ating pipino. Kahit papano lumalaban, bumabagsak yung presyo pero lumalaban pa rin. Hindi naman tayo gaanong malaking gastos nito kasi hindi tayo gaanong nagbibigay ng kung ano-anong pakain. Yun lang, foliar at saka yung regular na abono sa lupa. Yan lang mga kaparmer. At saka fungicide para makokontrol. Hindi naman talaga natin aalisin to, kasi kung tutuusin sa mga nakaraan nating mga tanim, sa history talaga natin sa pagpipino, itong ganito na edad, umpisa pa lang na magkakaroon ng may mga pag-umpisang pag-akyat ng downy mildew, pero pakunti-kunti lang. Pero ito kasi dahil sa panahon, sundan pa nung nagka-chemical borne, dahil so ginamit natin na kahit light nga lang yung timplada noon, ganun pa rin. Pero okay lang kasi kahit pa paano nakapagbibigay ng bunga. Maganda naman yung pamumunga niya, marami naman. Okay, yun lang muna mga kaparmer. Hanggang sa susunod, laging tatandaan, magsasakang may alam ginhawang buhay, ngunit huwag lang ipagmayabang sapagkat Diyos ang nagbigay. Maraming salamat. Bye bye.